Nasa ilalim ng Red Sea, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagpapahiwatig ng katotohanan sa likod ng sinaunang kwento. Ang mga gulong ng karwahe ng paraon na binanggit sa mga sinaunang teksto ay lumitaw mula sa malalim na tubig. Ito ang ebidensya na nagpapatunay sa kasaysayang matagal ng pinagdududahan ng marami. Noong 98, isang grupo ng mga mananalisik ang nakahanap ng mga labi ng sinaunang karwahe, mga buto ng kabayo, at mga kagamitang pandigma sa ilalim ng Red Sea. Ang mga arkeologong ito ay nagulat nang makita nila ang mga gulong ng karwahe na nakapreserba sa ilalim ng tubig. Eksaktong katulad ng inilalarawan sa sinaunang salaysay tungkol sa pagtakas ng mga Israelita at pagkalunod ng hukbo ng paraon. Ang pagtuklas na ito ay hindi lang ordinaryong arkeolohikal na pagtuklas. Ito ay isang makasaysayang patunay na nagbibigay liwanag sa isang kwentong matagal ng bahagi ng ating kasaysayan. Ngayon, sasaliksik tayo sa katotohanan sa likod ng pagtuklas na ito at kung paano nito binabago ang ating pag-unawa sa nakaraan. Narinig na ba ninyo ang balitang nagpapakaba sa buong mundo ng arkeolohiya? Sa ilalim ng Red Sea, isang nakakamanghang pagtuklas ang ginawa ng mga siyentipiko, ang mga gulong ng karwahe ng paraon na natagpuan matapos ang libu-libong taon sa ilalim ng tubig. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong pagtuklas, kundi isang malalim na patunay na ang mga sinaunang kwento sa Biblia ay maaaring totoo. Alam natin na sa aklat ng Exodus, sinasabi na ang hukbo ni Paraon ay nalunod sa Red Sea habang hinahabol nila ang mga Israelita na pinamumunuan ni Moises. Sa loob ng maraming siglo, marami ang nagsabing isa lamang itong alamat, isang kwentong ginawa upang ituro ang mga aral ng pananampalataya. Ngunit ano kung may katotohanan ito? Noong nakaraang dekada, isang grupo ng mga mananalisik ang nagsagawa ng isang serye ng pagsisid sa bahagi ng Red Sea na tinatawag na Gulf of Aqaba. Ang kanilang layunin? Upang mahanap ang anumang katibayan ng malaking pangyayaring ito sa kasaysayan. At ang kanilang natuklasan ay nagdulot ng gulat sa buong mundo ng agham at relihiyon. Sa ilalim ng malinaw na asul na tubig, sa isang lugar na tinatayang 40 metro ang lalim, natagpuan nila ang mga labi ng mga sinaunang gulong ng karwahe, mga sandata at maging mga buto ng kabayo. Ang mga arkeologong gumawa ng pagsusuri sa mga ito ay nagkumpirma na ang mga gulong ay nagmula sa panahon ng sinaunang Ehipto, partikular sa ika-18 dinastiya. Ang eksaktong panahon na pinaniniwalaan ng maraming iskolar na nangyari ang Exodus. Ngunit bakit ngayon lang ito natuklasan? Isipin mo na ang Red Sea ay isa sa pinakamalalim na dagat sa mundo, na may mga bahaging umaabot sa 2,000 metro ang lalim. Ang mga gulong ng karwahe at iba pang mga kagamitan ay gawa sa kahoy at metal na sa paglipas ng panahon ay naagnas o natatakpan ng sedimento at koral. Ang mga modernong teknolohiya lamang tulad ng advanced sonar at underwater scanning ang nagbigay sa atin ng kakayahang tuklasin ang mga labi na ito. Ang isang particular na nakakaintriga ay ang disenyo ng mga gulong. Ang mga ito ay may 6 na radyo, isang disenyo na eksklusibo sa mga karwahe ng hukbo ng Ehipto sa panahon ng Paraon Ramses II na pinaniniwalaan ng maraming iskolar na ang paraon sa panahon ng Exodus. Ang mga gulong na ito ay hindi lamang basta nahulog sa tubig, sila ay nakakalat sa isang malawak na lugar na nagpapahiwatig ng isang mabilis at malawakang sakuna, tulad ng paglalarawan sa Biblia. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang ilang mga siyentipiko ay nagsasabi na ang mga gulong ay maaaring nagmula sa isang sinaunang shipwreck o maaaring inilagay doon ng mga modernong tao. Gayunpaman, ang dami at kalidad ng mga natuklasan, pati na rin ang kanilang lokasyon, ay nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malaki. Isipin mo, kung ang kwento ng Exodus ay totoo, ito ay nagpapatunay na ang isa sa pinakadakilang milagro sa Biblia, ang paghati ng Red Sea, ay maaaring nangyari talaga. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng ilang lumang mga kagamitan. Ito ay tungkol sa pagkumpirma ng isang pangyayari na humubog sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Ang mga gulong ng karwahe ng paraon ay hindi lamang mga artifact. Sila ay mga saksi
sa isang panahon kung saan ang pananampalataya at kasaysayan ay magkasama. Sila ay isang tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan na nagpapaalala sa atin na ang mga kwentong inilipat sa atin sa pamamagitan ng mga henerasyon ay maaaring may mas malalim na katotohanan kaysa sa ating naiisip. Ang katanungan ngayon ay, ano pa ang nakatago sa ilalim ng Red Sea? Ano pa ang mga lihim na maaaring ibunyag ng mga tubig nito? At paano nito babaguhin ang ating pag-unawa sa ating nakaraan? Ang kwento ng paglubog ng hukbo ni Paraon sa Red Sea ay isa sa pinakamahalagang salaysay sa Biblia. Ito'y hindi lamang isang kwento ng pananampalataya, kundi isang makasaysayang pangyayari na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Diyos. Ngunit ang tanong na laging bumabagabag sa mga iskolar at mananaliksik, mayroon bang sapat na ebidensya upang patunayan ang pangyayaring ito? Sa loob ng maraming siglo, maraming nagtatanong kung ito ba'y isang katang-isip lamang o tunay na nangyari. Ang kakulangan ng mga konkretong patunay ay naging dahilan upang marami ang magduda. Ngunit sa nakalipas na mga taon, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagbigay ng bagong liwanag sa kwentong ito. Sa ilalim ng Red Sea, mga arkeologong Egyptians at internasyonal na grupo ng mga siyentipiko ay nakatagpo ng mga labi ng sinaunang karwahe ng Ehipto, kabilang na ang mga gulong na pinaniniwala ang pag-aari ng hukbo ni Paraon. Isipin mo, sa ilalim ng malinaw na asul na tubig, nakabaon sa buhangin at korales, ang mga gulong ng karwahe, eksaktong katulad ng inilarawan sa mga sinaunang teksto. Hindi ito basta ordinaryong metal o kahoy, kundi mga gulong na may disenyo at estilo na katulad lamang ng ginagamit noong panahon ng mga paraon sa Ehipto. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa kasaysayan ng Biblia, kundi nagbibigay din ng bagong pananaw sa kung paano nangyari ang paglubog ng hukbo ni Paraon. Ayon sa mga eksperto, ang mga gulong ay napreserba dahil sa kakaibang kondisyon ng Red Sea. Ang mataas na asin at mababang temperatura sa ilalim ng dagat ay nakatulong upang mapanatili ang mga labi sa loob ng libu-libong taon. Ngunit hindi ito naging madali. Ang mga arkeologong nagsagawa ng expedition ay nagsabing ito ang isa sa pinakamahirap na underwater excavation na kanilang nagawa. Ang mga korales, malakas na agos at limitadong visibility ay nagdulot ng malaking hamon. Pero bakit ngayon lang ito natuklasan? Bakit sa loob ng libu-libong taon walang nakakita ng mga labi na ito? Ang sagot ay simple pero nakakagulat. Ang teknolohiya natin ngayon ang nagbigay daan upang makita ang hindi nakikita noon. Gamit ang advanced sonar at underwater imaging technology, ang mga siyentipiko ay nagawang i-map ang buong lugar ng Red Sea at matuklasan ang mga labi na nakabaon sa ilalim ng buhangin at korales. Hindi ito ang unang pagkakataon na may natuklasang labi sa Red Sea. Noong taong 2000, isang grupo ng mga mananalisik ang nakatagpo ng mga sinaunang angkor at pottery na pinaniniwala ang galing sa panahon ng Exodo. Ngunit ang pagtuklas ng mga gulong ng karwahe ay iba. Ito'y direktang konektado sa kwento ng paglubog ng hukbo ni Paraon. Ngunit may kontrobersya rin. Maraming skeptiko ang nagsasabing ang mga gulong ay maaaring galing sa ibang panahon o ibang pangyayari. Maaaring ito'y mga labi ng ibang barko o ekspedisyon na lumubog sa Red Sea. Ngunit ang mga pag-aaral sa carbon dating at metallurgical analysis ay nagpapakita na ang mga gulong ay talagang mula sa panahon ng Exodo, mga 1.5 libong taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa Biblia, kundi nagbibigay din ng bagong pananaw sa kasaysayan ng Ehipto. Ito'y nagpapatunay na ang mga kwento sa Biblia ay hindi lamang mga alegorya o moral lessons, kundi tunay na nangyari sa kasaysayan. Para sa mga mananampalataya, ito'y isang patunay na ang Diyos ay tunay na kumikilos sa kasaysayan ng tao. Ngunit ano ba talaga ang nangyari sa araw na iyon? Bakit lumubog ang buong hukbo ni Paraon? Ayon sa mga siyentipiko, ang paliwanag ay maaaring natural na pangyayari. Ang Red Sea ay kilala sa malakas nitong agos at biglang pagbabago ng tide. Maaaring ang mga Israelita ay nakatawid sa panahon ng mababang tide, habang ang hukbo ni Paraon ay naabutan ng malakas na agos at mataas na tide. Ngunit para sa mga mananampalataya,
ito'y isang direktang interbensyon ng Diyos. Habang patuloy na sinasaliksik ng mga arkeologong ang lugar, mas marami pang mga labi ang natutuklasan. Hindi lang mga gulong ng karwahe kundi pati na rin mga sandata, armor at iba pang kagamitan ng hukbo. Ang bawat pagtuklas ay nagdadagdag sa ebidensya na ang kwento ng Exodo ay hindi katang-isip, kundi isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Noong taong 1958, isang pangkat ng mga arkeologo ang nagsagawa ng pagsisid sa malalim na bahagi ng Red Sea. Ang kanilang layunin ay simpleng pag-aaral lamang ng mga coral reef sa lugar. Ngunit ang kanilang nadiskubre ay nagdulot ng pagkamangha sa buong mundo ng arkeolohiya. Sa ilalim ng malinaw na tubig, sa pagitan ng mga koral at buhangin, nakita nila ang isang hindi kapanipaniwalang bagay. Isang gulong ng karwahe. Hindi ito ordinaryong gulong, kundi isang sinaunang gulong na may disenyo at estilo na katulad ng mga gulong ng karwahe ng mga Ehipsyo noong panahon ng mga paraon. Ang pagkakadiskubre na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa kasaysayan, kundi nagbibigay rin ng malalim na ebidensya sa isang kilalang salaysay sa Biblia, ang pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea at ang pagkalunod ng hukbo ng paraon na humahabol sa kanila. Maraming eksperto ang nagsimulang magsaliksik at mag-imbestiga sa lugar. Si Dr. Leonard Moller, isang kilalang propesor mula sa Karolinska Institute sa Sweden, ang nanguna sa mga pagsusuri. Ayon sa kanya, ang mga gulong na ito ay may kakaibang disenyo na tanging sa panahon ng ika-6 na dinastiya ng Ehipto lamang matatagpuan. Eksaktong panahon kung kailan sinasabing nangyari ang Exodo ayon sa mga iskolar ng Biblia. Ngunit hindi lang isang gulong ang natagpuan. Sa pagpapatuloy ng pagsisid, natuklasan nila ang mga bahagi ng mga karwahe, mga sandata, at maging mga buto ng kabayo at tao. Lahat ay nakakalat sa ilalim ng dagat, na parabang may isang malaking hukbo na biglang nalunod sa lugar. Ang mga gulong na ito ay hindi ordinaryo. Ang mga ito ay gawa sa ginto at may 6 na rayos, nakatangian ng mga karwahe ng mga mataas na opisyal ng hukbo ng Ehipto noong panahon ng paraon. Ang mga karwahe ng mga ordinaryong sundalo ay may 4 na rayos lamang. Ang pagkakadiskubre na ito ay nagdulot ng matinding debate sa mundo ng siyensya at relihiyon. Para sa mga mananampalataya, ito ay isang malinaw na patunay ng kwento sa Exodo kung saan ang Diyos ay naghati ng Red Sea para makatawid ang mga Israelita at pagkatapos ay pinagsama muli ang mga tubig para lunurin ang hukbo ng paraon na humahabol sa kanila. Ngunit para sa iba, kailangan pa ng mas maraming ebidensya upang patunayan na ang mga gulong na ito ay talagang mula sa panahon ng Exodo at hindi mula sa ibang panahon ng kasaysayan ng Ehipto. Ang pagsisid sa Red Sea ay hindi madali. Ang lugar ay kilala sa malakas na agos at mapanganib na mga nilalang sa dagat. Ngunit sa kabila nito, maraming ekspedisyon ang nagsagawa ng pagsisid sa lugar upang mas maunawaan ang kakaibang pagkakadiskubre na ito. Si Ron Wyatt, isang controversial na arkeologo, ang isa sa mga unang nagsagawa ng masusing pag-aaral sa lugar. Ayon sa kanya, ang mga gulong at karwahe ay hindi lang basta nahulog sa dagat. Ang paraan ng pagkakalagay ng mga ito ay nagpapahiwatig na ang mga ito ay biglang nalunod habang tumatakbo na tumutugma sa kwento sa Exodo. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakamalalim na dagat sa mundo at ang bahaging ito kung saan natagpuan ang mga gulong ay may mababaw na bahagi na maaaring tawiran kung sakaling mawala ang tubig. Isang posibilidad na tinutukoy sa Biblia bilang strong east wind na naghati sa dagat. Ang mga gulong na ito ay hindi lang basta gulong. Ang mga ito ay mga saksi ng isang sinaunang kasaysayan, mga ebidensya ng isang kwentong matagal nang ikinukwento, ngunit ngayon lang nakitaan ng pisikal na patunay. Maraming mga iskolar ang nagsasabi na ang mga gulong na ito ay maaaring nagmula sa ibang panahon o pangyayari. Ngunit ang kakaibang katangian ng mga ito, ang disenyo, ang materyales, at ang lokasyon kung saan natagpuan, ay nagbibigay ng malakas na ebidensya
na ang mga ito ay maaaring bahagi ng hukbo ng paraon na humahabol sa mga Israelita. Hindi lahat ay naniniwala sa pagkakadiskubre na ito. Maraming mga kritiko ang nagsasabi na ang mga larawan at video ng mga gulong ay maaaring peke o maling interpretation ng mga natural na formasyon sa ilalim ng dagat. Ngunit para sa mga nakasaksi at nagsuri mismo ng mga ito, ang katotohanan ay malinaw. Ang debate ay patuloy, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang pagkakadiskubre ng mga gulong ng karwahe sa ilalim ng Red Sea ay nagbigay ng bagong dimensyon sa pag-unawa natin sa sinaunang kasaysayan at sa mga kwentong matagal ng bahagi ng ating kultura at pananampalataya. Ang kwento ng Exodus ay isa sa pinakakapana-panabik na bahagi ng kasaysayan ng mga Israelita. Isipin mo ito. Isang buong bansa na tumakas mula sa pagkaalipin, hinabol ng pinakamakapangyarihang hukbo ng mundo sa panahong iyon, at pagkatapos ay nakaligtas sa pamamagitan ng isang himala kung saan nahati ang karagatan mismo. Pero alam mo ba na may mga ebidensya na natuklasan na nagpapatunay sa katotohanan ng kwentong ito? Napakaraming tao ang nagsasabi na ang kwento ng Exodus ay isang katang-isip lamang, isang alamat na inimbento para mapalakas ang pananampalataya. Pero ano kung sasabihin ko sa iyo na may mga archaeologist na nakahanap ng mga gulong ng karwahe ng paraon sa ilalim mismo ng Red Sea? Hindi lang isang gulong, kundi maraming gulong at bahagi ng karwahe na nakakalat sa ilalim ng tubig. Eksaktong tumutugma sa lokasyon kung saan sinasabi ng Biblia na tumawid ang mga Israelita. Noong unang nagsimula ang pagsisiyasat sa ilalim ng Red Sea, maraming skeptiko ang tumawa. Imposible, sabi nila. Walang matitira sa kahoy at metal pagkatapos ng libu-libong taon sa ilalim ng tubig alat. Pero ang katotohanan ay hindi nila inaasahan ang isang kakaibang phenomenon na nangyayari sa Red Sea. Ang tubig doon ay may mataas na konsentrasyon ng asin at mineral na nagsisilbing natural na preservative. Ito ang dahilan kung bakit ang mga artifact na ito, kasama ang mga gulong ng karwahe, ay napreserba sa loob ng libu-libong taon. Si Dr. Leonard Muller, isang scientist mula sa Karolinska Institute sa Sweden, ay isa sa mga unang nagdokumento ng mga natuklasang ito. Kasama ang kanyang team, nakita nila ang mga istruktura sa ilalim ng tubig na hindi maaaring natural na formasyong korales. May hugis na talagang tumutugma sa disenyo ng mga karwahe ng sinaunang Ehipto. Hindi lang iyan, nakakita rin sila ng mga buto ng tao at kabayo na nakakalat sa parehong lugar. Ang isa sa pinakakapanapanabik na natuklasan ay ang mga gulong ng karwahe na may 6 na rayos. Ang disenyo ng mga gulong na ito ay eksaktong tumutugma sa mga gulong na ginagamit sa panahon ng ika-18 dinastiya ng Ehipto, ang eksaktong panahon kung kailan nangyari ang Exodus ayon sa maraming iskolar ng Biblia. Pero hindi lang ang mga gulong ang nakita. May mga bahagi ng karwahe, mga sandata, at maging mga baluti ng kawal na natuklasan sa ilalim ng dagat. Ang mga artifact na ito ay hindi lang basta nakakalat kung saan-saan. Sila ay nakalagay sa isang pattern na tila nagpapakita ng isang hukbong naglalakbay at biglang nalunod. Ang pinakanakakamanghang bahagi, ang mga natuklasang ito ay eksaktong nasa lokasyon kung saan, ayon sa mga pagsusuri ng mga scholar, nangyari ang pagtawid ng Red Sea. Sa Nueva Beach sa Sinai Peninsula, may isang natural na landas sa ilalim ng tubig na biglang bumababa sa malalim na bahagi ng Red Sea at pagkatapos ay umaakyat muli sa kabilang panig. Ito ang eksaktong lugar kung saan nakita ang mga gulong ng karwahe at iba pang artifact. Ngunit bakit hindi ito mas kilala? Bakit hindi ito headline sa bawat pahayagan sa mundo? Ang sagot ay komplikado. Una, ang pagsisiyasat sa ilalim ng dagat ay napakahirap at mahal. Pangalawa, maraming akademiko at institusyon ang may sariling agenda at hindi interesado sa mga natuklasang maaring magpatunay sa mga kwento sa Biblia. At pangatlo, ang mga gobyerno ng Egypt, Saudi Arabia at iba pang bansa sa rehiyon ay madalas na hindi nagbibigay ng permiso para sa ganitong uri ng pagsisiyasat. Pero ang katotohanan ay hindi maaaring itago magpakailanman. Sa mga nakaraang taon, mas maraming independent na researcher at explorer
ang nagpupunta sa lugar para makita mismo ang mga ebidensya. Kasama na rito si Ron Wyatt, isang amateur archaeologist na naging kontrobersyal sa mundo ng akademya pero nakapagdokumento ng maraming artifact sa ilalim ng Red Sea. Ang mga imahe at video na nakunan nila ay nagpapakita ng mga gulong na halos nabaon na sa buhangin at korales, pero ang hugis ay hindi maikakaila. Ang ilan sa mga gulong ay may gold plating pa na nagpapaliwanag kung bakit napreserba ang kanilang hugis sa kabila ng libu-libong taon sa ilalim ng tubig. Isipin mo kung gaano kahirap para sa mga sinaunang Ehipsyo na habulin ang mga Israelita sa gitna ng karagatan. Ang kanilang mabibigat na karwahe ay siguradong nahirapan sa malambot na putik ng seafloor. At nang bumalik ang mga tubig, wala silang pagkakataon na makatakas. Ang buong hukbo, kasama ang kanilang mga karwahe, sandata at tatatas, kagamitan ay nalunod sa isang iglap. Ang natuklasang mga gulong ng karwahe ng paraon sa ilalim ng Red Sea ay hindi lang nagpapatunay sa isang kwento sa Biblia. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Isang sandali kung saan ang isang bansa ay nakawala sa pagkaalipin at nagsimula sa kanilang paglalakbay tungo sa kalayaan. Ang kwento ng Exodus ay isa sa mga pinakadakilang salaysay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ang kwento ng pagkakaligtas ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ngunit alam ba ninyo na may mga bagong ebidensya na natuklasan na nagpapatunay sa katotohanan ng kwentong ito? Hindi ito basta kwentong pambata lamang, kundi isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Sa loob ng maraming taon, ang mga skeptiko ay nagsasabi na ang kwento ng pagtawid ng Red Sea ay isa lamang mito o alegorya. Ngunit ano ang mangyayari kung sabihin ko sa inyo na may mga archaeologist at mananaliksik na nakahanap ng mga konkretong ebidensya sa ilalim ng Red Sea? Oo, tama ang inyong narinig. May mga natuklasang gulong ng karwahe, mga sandata, at iba pang mga artifact na nagmula sa panahon ng mga paraon ng Ehipto na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ang pinaka-nakakaintriga sa mga natuklasang ito ay ang mga gulong ng karwahe na may natatanging disenyo na tumutugma sa panahon ng paraon na tinutukoy sa Biblia. Hindi lang ito simpleng mga gulong, kundi mga gulong na may espesipikong estilo at teknolohiya na ginagamit lamang noong panahon ng ika-18 dinastiya ng Ehipto. Ang eksaktong panahon kung kailan pinaniniwalaan na nangyari ang Exodus. Ang mga gulong na ito ay hindi basta-bastang natagpuan sa dalampasigan. Ang mga ito ay nakalubog sa malalim na bahagi ng Red Sea sa isang lugar na tinatawag na Gulf of Aqaba. Ang lokasyong ito ay napakahalaga dahil ito ang pinakaposibleng lugar kung saan tumawid ang mga Israelita batay sa mga detalyeng ibinigay sa Biblia. Ang mga gulong ay nakapreserba dahil sa mga korales na tumubo sa paligid nito sa loob ng libu-libong taon. Isipin ninyo ito, ang mga gulong na ginawa para sa mga karwahe ng hukbo ng paraon, na ginamit para habulin ang mga Israelita, ay napreserba sa ilalim ng dagat sa loob ng halos 3,000 taon. Hindi ito aksidente. Ang mga gulong na ito ay ebidensya ng isang malaking kaganapan na naganap, isang kaganapan na nakatala sa Biblia at ngayon ay may pisikal na patunay. Ngunit hindi lang mga gulong ang natagpuan. May mga natuklasan din ng mga buto ng tao at kabayo, mga sandata tulad ng mga sibat at espada, at maging mga baluti na ginagamit ng mga sundalo ng Ehipto noong panahon na iyon. Lahat ng mga ito ay nakakalat sa isang partikular na bahagi ng Red Sea na nagpapahiwatig ng isang malaking sakuna na nangyari sa lugar na iyon. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagpapatunay sa katotohanan ng Exodus, kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nangyari ang mga kaganapan. Ang mga archaeologist ay nakapagtuklas din ng isang natural na land bridge sa ilalim ng dagat, isang mababaw na bahagi na posibleng naging daan para sa mga Israelita nang maghati ang tubig, tulad ng nakatala sa Biblia. Ngunit bakit ngayon lang natuklasan ang mga ito? Ang katotohanan ay, maraming taon na ring sinisikap ng mga mananaliksik na hanapin ang mga ebidensyang ito.
Ngunit ang Red Sea ay isang malawak at malalim na katawan ng tubig, at ang teknolohiya para sa underwater archaeology ay medyo bago lamang. Bukod dito, ang mga opisyal na expedition ay kadalasang nililimitahan ng mga gobyerno sa paligid ng Red Sea dahil sa mga political at religious na consideration. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagpapatunay sa katotohanan ng Exodus, kundi nagbibigay din ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nangyari ang mga kaganapan. Ang mga archaeologist ay nakapagtuklas din ng isang natural na land bridge sa ilalim ng dagat. Isang mababaw na bahagi na posibleng naging daan para sa mga Israelita nang maghati ang tubig, tulad ng nakatala sa Biblia. Ang isa sa mga pinakakahanga-hangang aspeto ng mga natuklasang ito ay kung paano sila tumutugma sa mga detalye sa Biblia. Ayon sa Exodo Kabanata 14, ang mga karwahe ng paraon ay nalunod nang bumalik ang mga tubig ng dagat. Ang eksaktong lokasyon ng mga natuklasang ito ay tumutugma sa ruta na inilarawan sa Biblia mula sa Ehipto hanggang sa bundok Sinai. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa interpretasyong ito. May mga kritiko na nagsasabi na ang mga natuklasang ito ay maaaring galing sa ibang shipwreck o aksidente sa dagat. Ngunit paano nila ipapaliwanag ang konsentrasyon ng mga gulong ng karwahe at sandata sa isang partikular na lugar? At paano nila ipapaliwanag ang katotohanang ang mga gulong ay tumutugma sa eksaktong panahon ng Exodus? Sa susunod na bahagi ng ating pagsisiyasat, titingnan natin ang mga siyentipikong pag-aaral na ginawa sa mga natuklasang ito at kung paano sinusuportahan ng mga ito ang kasaysayang nakatala sa Biblia. Makikilala rin natin ang mga mananaliksik na nagsagawa ng mga ekspedisyon sa Red Sea at ang kanilang mga natuklasan na nagbibigay ng bagong liwanag sa isang kwentong sinasabi na nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang kwento ng Exodo ay isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ng Biblia at na ngayon may mga nakakagulat na ebidensya na natuklasan sa ilalim ng Red Sea na maaaring nagpapatunay sa katotohanan nito. Isipin mo na lamang, ilang libong taon na ang nakalipas, isang malaking hukbo ng Ehipto kasama ang kanilang mga karwahe ay nalugi sa mga tubig ng Red Sea habang hinahabol nila ang mga Israelita. Ang kwentong ito ay matagal nang itinuturing ng marami bilang isang alamat o metaporikal na salaysay lamang. Ngunit paano kung sinasabi ko sa inyo na may mga archaeologist at mananalisik na nakahanap ng mga tunay na gulong ng karwahe ng paraon sa ilalim ng dagat? Noong taong 1998, isang grupo ng mga mananalisik sa pangunguna ni Ron Wyatt ang nagsagawa ng pagsisid sa Gulf of Aqaba, isang bahagi ng Red Sea. Ang kanilang natuklasan ay nagpabago sa kanilang pananaw sa kasaysayan ng Biblia. Sa ilalim ng malinaw na tubig, nakakita sila ng mga istruktura na hugis gulong na napapaligiran ng mga korales. Ang mga ito ay may hugis at sukat na katulad ng mga gulong ng karwahe na ginagamit noong panahon ng sinaunang Ehipto. Hindi lamang iyon, nakakita rin sila ng mga metal na bahagi na maaring naging bahagi ng mga sinaunang sasakyan pandigma. Ang mga archaeologist ay nagsagawa ng mga pagsusuri sa mga natuklasang ito at natuklasan na ang mga ito ay gawa sa mga materyales na karaniwang ginagamit sa panahon ng dinastiya ng Ehipto. Ang mga gulong na ito ay may disenyo na katulad ng mga gulong ng karwahe na makikita sa mga lumang guhit at reliefs sa mga templo at libingan sa Ehipto. Ang isa sa mga pinakakapanapanabik na bahagi ng pagtuklas na ito ay ang lokasyon mismo. Ang Gulf of Aqaba sa Tasway-Kaltimis at ang mga gulong ay natagpuan sa isang lugar na may natural na landas sa ilalim ng tubig. Isang landas na maaring ginamit ng mga Israelita upang tumawid sa Red Sea, gaya ng inilarawan sa Biblia. Ang pagkakaayos ng mga gulong at iba pang mga artifact ay nagmumungkahi ng isang malaking trahedya sa tubig, na katulad ng inilarawan sa Exodo. Ngunit bakit ngayon lang ito natuklasan? Una, ang Red Sea ay malalim at mapanganib para sa pagsisid. Pangalawa, ang mga korales ay tumubo sa paligid ng mga gulong na ginagawa silang mahirap makita maliban kung alam mo kung ano ang hinahanap mo. At pangatlo,
Ang teknolohiya para sa underwater archaeology ay mas advanced na ngayon kaysa noon, na nagpapahintulot sa mas detalyadong pag-aaral ng mga natuklasang ito. Ang mga kritiko ay nagsasabi na ang mga hugis na ito ay maaring natural na mga formasyong korales o mga modernong artifact na mali ang pagkakakilanlan. Ngunit ang mga taga-suporta ng pagtuklas ay tumutugon na ang bilang, pagkakaayos at mga katangian ng mga gulong ay masyadong tiyak para maging aksidente lamang. Bukod dito, ang mga pagsusuri sa metal ay nagpapakita ng komposisyon na katulad ng mga sinaunang Ehipsyo na mga artifact, hindi mga modernong materyales. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagbibigay ng ebidensya para sa Exodo, kundi nagbibigay din ito ng liwanag sa kung paano nangyari ang pangyayari. Ang mga karwahe ng Ehipto ay mabigat at mabilis, na ginagawa silang epektibong armas sa digmaan. Ngunit sa ilalim ng tubig, ang mga mabibigat na gulong na ito ay naging sanhi ng kanilang pagkalunod. Ang Biblia ay nagsasabi na ang mga gulong ng karwahe ng mga Ehipsyo ay tinanggal habang hinahabol nila ang mga Israelita, na ginagawa silang mabigat at mahirap kontrolin. Ang mga natuklasang gulong sa ilalim ng dagat ay tila nagpapatunay sa detalyeng ito. Isa pang kapanapanabik na aspeto ay ang estado ng pangangalaga ng mga gulong. Sa kabila ng paglipas ng libu-libong taon, ang mga ito ay nakilala pa rin. Ito ay dahil sa unique na kondisyon ng Red Sea. Ang mataas na asin at temperatura ng tubig ay nakatulong upang mapangalagaan ang mga metal na bahagi, habang ang mga korales ay nagsilbing natural na proteksyon laban sa mga elemento. Ang implikasyon ng pagtuklas na ito ay napakalaki. Kung ang mga gulong ng karwahe ng paraon ay tunay na natagpuan sa ilalim ng Red Sea, ito ay nagbibigay ng malakas na ebidensya na ang kwento ng Exodo ay hindi isang mito lamang, kundi isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Ito ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa ating pag-unawa sa sinaunang kasaysayan at sa papel ng pananampalataya sa ating mundo. Noong taong 1956, isang nakakagulat na pagtuklas ang nagbigay ng malalim na impact sa mundo ng arkeolohiya at sa kasaysayan ng Biblia. Ang mga mananalisik sa ilalim ng Red Sea ay nakatagpo ng mga labi ng isang sinaunang karwahe. Hindi basta karwahe kundi ang mismong karwahe na pinaniniwalaan na ginamit ng mga sundalo ng paraon ng Ehipto nang habulin nila ang mga Israelita na tumakas sa kanilang pang-aalipin. Hindi maitatangging nakakagulat ang pagtuklas na ito. Isipin mo, sa loob ng libu-libong taon, ang kwento ng pagbabaha ng Red Sea at ang pagkalunod ng hukbo ng paraon ay itinuturing lamang ng marami bilang isang alamat, isang kwentong pambata o sa pinakamabuti, isang metaporikal na salaysay. Ngunit ang pagtuklas ng mga gulong ng karwahe sa ilalim ng Red Sea ay nagbigay ng konkretong ebidensya na maaring totoo nga ang sinaunang salaysay na ito. Ang mga arkeologong nagsagawa ng pagsisid sa Red Sea ay hindi makapaniwala nang makita nila ang mga gulong na nakabaon sa buhangin sa ilalim ng dagat. Ang mga gulong ay may disenyo at estilo na tumutugma sa panahon ng Exodus, humigit kumulang 3,500 taon na ang nakalipas. Ang mga gulong ay gawa sa metal at kahoy, at kahit na napakaluma na, ay malinaw pa ring makikilala ang kanilang orihinal na hugis at estilo. Ang mga gulong ay hindi lamang basta nakakalat sa ilalim ng dagat. Sila ay nakaayos sa isang paraan na nagmumungkahi na ang mga ito ay dating bahagi ng isang malaking hukbo na biglang nalunod. Ayon sa mga eksperto, ang mga gulong ay hindi maaring napunta sa lokasyong iyon sa pamamagitan ng natural na mga proseso lamang. Mayroon dapat nangyaring isang malaking kaganapan. Isang kaganapan na tumutugma sa salaysay ng Exodus. Ngunit hindi lamang ang mga gulong ang natagpuan. Kasama rin nito ang mga bahagi ng karwahe, mga sandata, at kahit mga buto ng kabayo. Ang lahat ng mga ito ay nagpapatunay na isang malaking hukbo ang nalunod sa lugar na ito. Ayon sa mga eksperto, ang mga artifact ay nagmula sa panahon ng ika-18 dinastiya ng Ehipto, na tumutugma sa panahon na pinaniniwalaan na naganap ang Exodus. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagbibigay ng suporta sa salaysay ng Biblia tungkol sa Exodus, kundi nagbibigay din ito ng bagong pananaw sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto at Israel. Ito ay nagpapakita na ang mga salaysay
na dating itinuturing na alamat lamang ay maaaring may batayan pala sa tunay na kasaysayan. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa kahalagahan ng pagtuklas na ito. May mga kritiko na nagsasabi na ang mga gulong ay maaaring nagmula sa ibang panahon o maaaring napunta sa lokasyong iyon dahil sa ibang dahilan. May mga nagsasabi na ang mga gulong ay maaaring bahagi ng isang lumang barko na lumubog sa Red Sea at hindi talaga bahagi ng hukbo ng paraon. Subalit ang mga sumusuporta sa pagtuklas ay nagbibigay ng malakas na argumento. Una, ang lokasyon ng mga gulong ay tumutugma sa pinaniniwalaan na ruta ng pagtakas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Pangalawa, ang estilo at disenyo ng mga gulong ay tumutugma sa panahon ng Exodus. At pangatlo, ang paraan ng pagkakaayos ng mga gulong ay nagmumungkahi na ang mga ito ay bahagi ng isang malaking hukbo na biglang nalunod, isang sitwasyon na tumutugma sa salaysay ng Exodus. Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng bagong lakas sa pananampalataya ng maraming tao. Para sa mga naniniwala sa Biblia, ito ay nagsisilbing patunay na ang mga salaysay sa banal na kasulatan ay hindi lamang mga kwento, kundi may batayan sa tunay na kasaysayan. Para sa mga iskolar at mananalisik, ito ay nagbibigay ng bagong larangan ng pag-aaral at pananaliksik. Ang pagtuklas ng mga gulong ng karwahe ng paraon sa ilalim ng Red Sea ay isang patunay na ang kasaysayan ay palaging may paraan para ipakita ang sarili nito. Kahit na ito ay nakabaon sa ilalim ng dagat sa loob ng libu-libong taon. Ito ay isang paalala na ang mga sinaunang salaysay, kahit gaano katagal at kahit gaano kaimposible ang tunog nito, ay maaaring may batayan sa katotohanan. Nakakagulat ang mga natuklasang ito sa ilalim ng Red Sea. Isipin mo, sa loob ng maraming siglo, ang kwento ng pagtakas ng mga Israelita mula sa Ehipto at ang paglubog ng hukbo ng paraon ay isa sa mga pinakakilalang salaysay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit maraming nagtatanong, totoo ba ito o isa lamang itong alamat? Ngayon, ang mga arkeologong nagtatrabaho sa ilalim ng Red Sea ay may nakakaintrigang natuklasan, mga gulong ng karwahe, mga sandata, at mga buto ng tao at kabayo na nakakalat sa ilalim ng dagat. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na maaring totoo nga ang sinasabing paglubog ng hukbo ng paraon habang hinahabol nila ang mga Israelita. Hindi madaling gawain ang pag-aaral sa ilalim ng Red Sea. Ang mga underwater archaeologist ay kailangang labanan ang malakas na agos, limitadong visibility, at ang panganib ng mga mapanganib na nilalang sa dagat. Subalit sa kabila ng mga hamon na ito, ang kanilang determinasyon ay nagbunga ng mga nakakamanghang pagtuklas. Isa sa mga pinakakapanapanabik na natuklasan ay ang mga gulong ng karwahe na maaring nagmula pa sa panahon ng Ehipto noong ika-14 o ika-15 siglo bago ang Common Era. Ang mga gulong na ito ay may natatanging disenyo na katulad ng mga nakikita sa mga ancient Egyptian artifacts at wall paintings. Ang mga ito ay may 6 na rayos, isang disenyo na karaniwang ginagamit sa mga karwahe ng militar ng Ehipto sa panahong iyon. Ang mga eksperto sa underwater archaeology ay nagsagawa ng maingat na pag-aaral sa mga gulong na ito gamit ang mga advanced na teknolohiya tulad ng sonar imaging at 3D mapping. Ang kanilang pag-aaral ay nagpakita na ang mga gulong ay talagang nagmula sa panahon ng mga paraon at hindi lamang mga modernong bagay na nahulog sa dagat. Bukod sa mga gulong, natagpuan din nila ang mga bahagi ng chariot, mga sandata tulad ng mga sibat at espada, at kahit mga armor na ginamit ng mga sundalo ng Ehipto. Ang mga artifact na ito ay nagpapakita ng isang malaking militar na puwersa na nahulog sa dagat. Ang kanilang pagkakaayos at lokasyon ay nagmumungkahi ng isang biglaang pangyayari na nagdulot ng kanilang paglubog. Ngunit hindi lang iyan ang nakakagulat. Ang mga mananalisik ay nakahanap din ng mga kalansay ng tao at kabayo na magkakasama, na nagpapatunay na ang mga ito ay namatay nang sabay-sabay sa isang malaking kalamidad. Ang dating ng mga kalansay na ito ay tumutugma sa panahon ng Exodus ayon sa mga biblical account. Ang mga natuklasang ito ay nagdulot ng malaking debate sa mundo ng arkeolohiya at relihiyon. Ang mga skeptiko ay nagsasabing ang mga ito ay paaring mga labi ng isang shipwreck
o iba pang maritime disaster. Subalit ang mga naniniwala sa biblical account ay nakikita ito bilang matibay na ebidensya na ang kwento ng Exodus at ang paglubog ng hukbo ng paraon ay tunay na nangyari. Ang mga eksperto sa ancient Egyptian history ay nagsasabi na ang mga gulong at karwahe na natagpuan ay tumutugma sa panahon ni Paraon Ramses II o Thutmose III na parehong itinuturing na posibleng paraon sa panahon ng Exodus. Ang mga detalye ng kanilang disenyo, materyales at craftsmanship ay nagpapakita ng mataas na antas ng teknolohiya at kasanayan ng mga Ehipsyo sa panahong iyon. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa isang kwento sa Biblia, kundi nagbibigay din ng mahahalagang insight sa buhay, teknolohiya, at militar na estratehiya ng mga sinaunang Ehipsyo. Ito ay nagbubukas ng mga bagong pintuan para sa pag-aaral ng kasaysayan at arkeolohiya ng rehiyong ito. Habang patuloy ang pag-aaral at pagsusuri sa mga natuklasang ito, ang debate tungkol sa kanilang tunay na kahulugan ay patuloy rin. Ang isang bagay ay sigurado. Ang mga gulong ng karwahe ng paraon sa ilalim ng Red Sea ay nagbibigay sa atin ng isang nakakaintriga at nakakaakit na sulyap sa isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang unang narinig ng mundo ang tungkol sa pagkakatagpo ng mga gulong ng karwahe sa ilalim ng Red Sea, marami ang nagduda. Ngunit ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na pagtuklas na ito? Ang mga arkeologong Ehipsyo at international ay nagsimulang magsagawa ng mga pagsisiyasat sa ilalim ng Red Sea noong unang bahagi ng dekada 90. Ang kanilang layunin? Hanapin ang mga posibleng ebidensya ng pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea, isang pangyayaring detalyadong inilarawan sa Biblia. Sa ilalim ng mga malalim na tubig, isang nakakagulat na pagtuklas ang ginawa. Mga kalawanging gulong ng karwahe na napatunayang nagmula sa panahon ng mga paraon ng Ehipto ang nakita sa ilalim ng dagat. Hindi lamang iyon, kundi maging mga buto ng tao at kabayo ang natagpuan sa parehong lugar. Ang mga gulong na ito ay nagpapakita ng disenyo at teknolohiyang katulad ng mga karwaheng ginamit sa panahon ng Exodus. Humigit kumulang 3,500 taon na ang nakalilipas. Ang mga eksperto sa arkeolohiya ay nagsagawa ng carbon dating sa mga artifacts na ito at ang resulta ay nagpapatunay na ang mga ito ay nagmula sa panahon ng ika-18 dinastiya ng Ehipto, ang panahong pinaniniwalaan ng mga historiador na naganap ang Exodus. Ito ay isang kapanapanabik na ebidensya na maaring magpatunay sa salaysay sa Biblia tungkol sa pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea at ang pagkalunod ng hukbo ng paraon na humahabol sa kanila. Ngunit ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa mga pangyayari sa Biblia. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng mahahalagang impormasyon tungkol sa teknolohiya ng sinaunang Ehipto. Ang mga gulong ng karwahe ay nagpapakita ng mataas na antas ng craftsmanship na nagpapatunay na ang mga Ehipsyo ay may maunlad na kaalaman sa metallurgy at engineering. Ang mga gulong ay may 6 na rayos, isang disenyo na karaniwang ginagamit sa panahong iyon para sa mga karwaheng pangdigmaan dahil sa kanilang tibay at bilis. Ang mga natuklasan ay hindi nagtatapos sa mga gulong ng karwahe. Ang mga arkeologong nagsasagawa ng pagsisiyasat o ay nakahanap din ng mga sinaunang sandata, gaya ng mga sibat at kalasag, na nagpapatunay na isang malaking hukbo nga ang namatay sa lugar na iyon. Ang distribusyon ng mga artifacts ay nagpapahiwatig na ang hukbo ay naglalakbay sa isang maayos na pormasyon nang mangyari ang trahedya. Hindi madaling trabaho ang pagsasagawa ng arkeolohikal na pagsisiyasat sa ilalim ng Red Sea. Ang mga mananalisik ay nahaharap sa maraming hamon, kabilang ang malalim na tubig, malakas na agos at limitadong visibility. Ngunit sa kabila ng mga hamong ito, nagpatuloy ang kanilang determinasyon na tuklasin ang katotohanan sa likod ng sinaunang salaysay. Ang pagtuklas ng mga gulong ng karwahe sa ilalim ng Red Sea ay nagdulot ng malaking kontrobersya sa mundo ng akademya at relihiyon. Ang ilan ay naniniwala na ito ay nagbibigay ng konkretong ebidensya para sa salaysay sa Biblia, habang ang iba naman ay nananatiling skeptiko
na nagsasabing kailangan pa ng mas maraming pagsusuri at ebidensya bago magkaroon ng konklusyon. Ngunit hindi maaaring ipagkaila ang potensyal na kahalagahan ng mga natuklasang ito. Kung ang mga gulong ng karwahe ay talagang mula sa hukbo ng paraon na humahabol sa mga Israelita, ay ito ay maaaring isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na pagtuklas ng ating panahon na nagbibigay ng pisikal na ebidensya para sa isang pangyayaring matagal nang itinuturing na isa lamang sa mga alamat o metapora ng Biblia. Ang patuloy na pagsisiyasat at pag-aaral sa mga natuklasang ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa ating nakaraan at maaaring magbigay ng mga sagot sa mga katanungang matagal nang bumabagabag sa mga iskolar at mananampalataya. Sa bawat bagong pagtuklas, unti-unti nating binubuo ang puzzle ng ating kasaysayan at ang mga gulong ng karwahe sa ilalim ng Red Sea ay maaaring maging isang mahalagang piraso sa puzzle na iyon. Isang nakakagulat na pagtuklas ang nagbigay katibayan sa isa sa pinaka-controversial na pangyayari sa Biblia. Ang pagtawid ng mga Israelita sa Red Sea at ang pagkalunod ng hukbo ng paraon. Sa ilalim ng malalim na tubig ng Red Sea natagpuan ang mga gulong ng karwahe na pinaniniwalaan na mula sa panahon ng Ehipto noong ang mga Israelita ay tumakas mula sa pagkaalipin. Ang kwento ng Exodo ay kilala sa marami. Ayon sa Biblia, noong ang mga Israelita ay tumakas mula sa Ehipto, hinabol sila ng hukbo ng paraon. Nang makarating sa Red Sea, hinati ni Moises ang tubig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nagbigay daan para sa mga Israelita na tumawid. Subalit nang sinubukan ng mga Ehipsyo na sumunod, bumalik ang mga tubig at nilunod sila kasama ang kanilang mga karwahe at kabayo. Maraming iskolar ang nagsasabi na ito ay isang alamat lamang, ngunit paano kung may katibayan na talagang nangyari ito? Ang mga arkeologong naghahanap sa ilalim ng Red Sea ay nakatagpo ng mga labi na tila mga gulong ng karwahe na dating ginagamit ng mga Ehipsyo. Ang mga gulong na ito ay natabunan ng koral at kalawang, ngunit ang kanilang hugis at istruktura ay malinaw na makikilala bilang bahagi ng sinaunang karwahe ng Ehipsyo. Ang mga gulong na ito ay may disenyo na katulad ng mga karwaheng ginamit noong panahon ni Paraon, Rameses II, na pinaniniwalaan ng maraming historiador na ang Paraon na nabanggit sa kwento ng Exodo. Ang mga arkeologong nagsuri sa mga natuklasan ay nagulat sa kanilang pagkakatulad sa mga disenyo ng karwahe na nakikita sa mga sinaunang guhit at relief sa mga templo ng Ehipto. Ngunit hindi lamang mga gulong ang natagpuan. May mga bahagi rin ng metal, mga sandata at maging mga buto ng tao at kabayo na nakakalat sa ilalim ng dagat. Ang mga ito ay nakaayos sa isang pattern na nagpapahiwatig na sila ay bahagi ng isang malaking hukbong biglang nilunod. Ang mga buto ng kabayo at tao ay magkakasama na nagpapakita na sila ay namatay ng sabay-sabay sa isang malaking sakuna. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagbibigay ng ebidensya sa pangyayari ng Exodo, kundi nagpapatunay din sa katumpakan ng salaysay sa Biblia. Ang lokasyon ng mga gulong at iba pang mga labi ay tumutugma sa posibleng ruta na sinunod ng mga Israelita ayon sa mga sinaunang mapa at description sa Biblia. Maraming eksperto ang nagsasabing ang mga natuklasang ito ay hindi maaaring maging aksidente lamang. Ang paraan ng pagkakaayos ng mga labi, ang uri ng mga gulong, at ang dami ng mga natagpuang artifact ay nagpapahiwatig na talagang may nangyaring malaking trahedya sa lugar na iyon. At ang tanging malaking pangyayari na naitala sa kasaysayan na tumutugma sa ganitong senaryo ay ang pagkalunod ng hukbo ng paraon sa Red Sea. Ang mga gulong ay may disenyo na kakaiba sa panahon ng ika-8 dinastiya ng Ehipto, na tumutugma sa panahon na pinaniniwalaan na nangyari ang Exodo. Ang mga gulong ay may 6 na rayos, isang disenyo na karaniwang ginagamit ng mga Ehipsyo sa kanilang mga karwahe ng digmaan. Ang mga karwaheng ito ay mabilis at magaan, dinisenyo para sa mabilis na paghahabol, tulad ng pagtugis sa mga Israelita na tumakas. Ngunit paano nakarating ang mga gulong na ito sa ilalim ng Red Sea? Ang mga iskolar na sumusuporta sa pagiging totoo ng kwento ng Exodo ay naniniwala na ang mga ito ay bahagi ng hukbo ng paraon na nilunod nang bumalik ang mga tubig ng Red Sea matapos dumaan ang mga Israelita.
Ang mga gulong, kasama ang mga karwahe at sundalo, ay lumubog sa ilalim ng dagat at nanatili roon ng libu-libong taon, na preserba sa malamig at maasin na tubig. Ang mga natuklasang ito ay hindi lamang nagbibigay ng katibayan sa isang mahalagang pangyayari sa Biblia, kundi nagpapakita rin ng katumpakan ng sinaunang teksto. Sa loob ng maraming siglo, ang kwento ng paghati ng Red Sea ay itinuturing na isang alamat o metapora. Ngunit ngayon, may konkretong ebidensya na nagpapahiwatig na ito ay maaaring tunay na nangyari. Ang mga arkeologong patuloy na nagsasaliksik sa lugar ay naniniwala na may mas marami pang matatagpuan sa ilalim ng Red Sea. Ang pagsusuri sa mga gulong at iba pang mga artifact ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa teknolohiya at kultura ng sinaunang Ehipto at nagpapatunay sa katotohanan ng isang pangyayari na matagal nang pinagdududahan. Ang paghahanap sa mga labi ng hukbo ng paraon ay isang mahirap na gawain. Ang Red Sea ay malalim at mapanganib, at ang mga labi ay nakakalat sa malawak na lugar. Ngunit sa kabila ng mga hamon, patuloy ang pagsisikap ng mga arkeologong tuklasin at dokumentuhin ang mga natagpuan. Kung gusto mong makita ang mga nakamamanghang pagtuklas na ito at malaman ang higit patungkol sa katibayan ng kwento ng Exodo, i-like at i-share ang video na ito para makatulong tayo na maipalaganap ang kamanghamanghang pagtuklas na ito.